Exactly. Mm. Hindi, karamihan kasi na nagkukwento, hindi pa nakakarating ng Senate building. Oo. The Senate Hindi ka pa building is nakakarating ng Senate named. building. Oo, named GSIS building. Ayon. Kung hindi mo alam kung hindi ka pa nakapunta ng Senate, karamihan naman kasi itong mga kakamping, mga ano lang to, no, keyboard lang to, wala naman itong alam sa buhay. Mm-hmm. Lalo na itong na to, hello, hindi mo ba alam na ang Senate ay nasa GSIS building? Tanda-tanda mo na, Diyos ko, hindi mo pa rin alam. My Lord Almighty. So, part pa sa pag-arte nila yung pagtakas ng top 10 finalist? Or paglabas ng top 10 finalist na part ba yun? Oo. Di ba nga, alam mo, yung mga ganyang kwento, yung mga ganyang kwento, you need to have a lot of assumptions, and those assumptions have to have bearing. Like katulad nung tinatanong ni Alvin, part ba ng pag-alis ng 10 na yon, stage. So mag-explain ka naman, hindi kasi di may panibagong assumption na naman yung paliwanag mo na yon, hanggang magsanga-sanga na. Alam mo yon, lahi-lahi. The more that you have to make unnecessary complications, and the more assumptions that you make, the less chances of winning bakla, dahil kailangan mong ikwento lahat ng background story ng lahat ng yon. Hindi ba? Ito kasi ang malinaw ang kwento. Nandun sila, nagdi-drill. Pina-warningan shot kasi hindi naman alam ng mga usa kung sino yung mga papasok. Sino ba kayo, hindi ba kayo nag-coordinate na papasok kayo or whatever. Exactly. That story, you don't need further assumptions. The only assumptions that you have to make is kapani-paniwala ba itong dalawang to? It will boil down to character. Pero yung maglalahi-lahi ka ng kwento na ay stage yan. Paano yung 10? Gagawa ka na naman ng kwento. Ay, ganito, ganyan. Baka it's now your credibility on the line and not the people who are actually there talking about what actually happened. So now, etong stage, what exactly is the benefit? And why do you actually, kung stage yan, bakit kailangan mo iimbitahin mo yung NBI para mag-drill sa GSIS? For what? The fuck? So, sabi nila dito, so anyway, I would just like to go back doon sa mga nangyari nito mga nakakaraang araw. Nawasak talaga yung pangarap nilang jackpot. Winasak talaga ng 13 senators. Winasak talaga ng pagpapakita ni Senator Bato. And so right now, talagang grabe yung galit nila kasi nasira yung plano nila eh. Biruin nyo, if they're going to give kung totoo yung sinasabi nila Senator Amy, no, na 20 million cash if each congressman are going to vote yes for the impeachment, lahat ng pinamigay nilang pera mawawalan ng bisa, 'di ba? Mawawalan ng bisa yung mga pinaghahanap nila, pinagpapamigay nila ng pera kasi of course if the people who are going to handle the impeachment trial of Inday is not the old minority, is not presided by Tito Soto, okay? If the impeachment trial of Inday is going to be fair, reasonable, according to law, okay? Hindi nila mai-impeach si Inday, hindi nila mako-convict si Inday. They really need to have a majority na susunod talaga dun sa whims and caprices ng kung sino man ng tatawag ng shots dyan, in order for them to be successful na ma-convict si Inday dun sa impeachment. Ito na nga. Yan ang kailangan nilang ma-achieve. And because the 13 senators step up, and I think siguro
ito yung pinakamagandang political decision na ginawa ng 13 senators ever, ano. Kasi talaga lahat tayo nag-agree that we really have to applaud their bravery to fight for our sovereignty, assert our sovereignty. Ayan. Okay, anyway. Ayun si Pau sa device disconnected ka naman, Pau. Ayan. Hello, Pau. Hello! Oh my gosh, grabe ang social media. Today, napanood ko yung mga 13 senators under attack. Nababasa mo ba? Grabe. Ano yung ang worst na lala. nakita mo? Ano yung worst na nakita mo? Bayaran daw yung 13 senators, friend. Magkano daw ang binayad sa kanila? Oo. Si Lauren Legarda, yung picture ni Lauren Legarda sa Assumption, tinake down na. Hindi na raw siya empowered woman. Aray. Oo. Aray. Ayan. Aray. Magkano daw ang binayad? Sino magbabayad sa kanila? Diba? Sino magbabayad sa kanila? Correct. Ay, grabe. Alvin will be joining us daw today. Oo. Magpakita ka naman, Oo. friend. Para makita nila yung moist mong Nga ako, skincare, malala. Andito na, ayan, di ba naglumalabas? Oo, ayan. Parang golden yung glow mo, friend. Grabe, friend, ang ilaw, malala. Oo. Reflect kung reflect, friend. Ayun. Ayan. So anyway, habang inaayos ni Pau yung audio niya, so yun nga yung yun nga yung kwento. Nag-live Bakit kanina putol-putol? Putol-putol ba? Teka, Putol-putol? Oo nga, putol-putol ka nga. Feeling ko kasi maulan dito sa amin. Maulan dito sa Bulacan eh. Ayun. Ang sarap magbasa ng threads, ang daming kakamping na dilulu. Ayun. Alam mo yung hello Ma'am Almida Salveo, maraming salamat pa sa pa-super sticker. Joey, iba-iba sila ng kwento. Sa mga marunong kumilatis kung sino ang nagsisinungaling, madaling malaman. Actually, totoo. Pero ang daming dilulu ha. Kasi, ang pinaka nakakaloka sa lahat, ang tawag dito, ang pinaka nakakaloka sa lahat, may kagabi 'di ba ang dami kong nakausap na mga kakamping. Kagabi nanood ka ng live Nanood kagabi. ako. Oo. Ang lumalabas, ang pinipilit nila, hindi raw foreign court ang ICC. International court daw siya. So magkaiba daw 'yon, okay? Magkaiba daw 'yon kasi ang foreign court, ibig sabihin court daw 'yon ng isang state. Ang international court is born out of treaty, so mga bansa ang nag-agree na itayo yang na yan. So iba daw ang mechanism yan or whatsoever, kineso, ganon. Grabe, no? What is amazing is that boys and girls, yung foreign court at international court, both are not local courts. Okay? It doesn't matter whether you term it international court, you term it international court or foreign court, it doesn't matter. Hindi pa rin siya mas mataas doon sa justice system natin. 'Di ba? And even the ICC, they have a rule on complementarity. In fact, sa Pultori nga lang yung application ng yung paggana niyang ICC na yan eh. Hindi nga yan dapat, hindi sila ang main event. So parang naisip ko parang sagad na talaga sila sa sagad na talaga sila sa ang pangalan nito, sagad na talaga sila doon sa pagpapantasya na parang feeling ko gusto na nilang isuko hanggang Supreme Court natin. Gusto nilang isuko sa international criminal court. Oo. Sabi ni Atasha, Miss Joey, totoo yung pinost ni Tio Moreno na deny daw ang mga final niya sa Supreme Court. Ang pangit lang kasi parang sino siya sa comment section na tama siya tapos pinapalabas niya na pinagtutulungan siya. Well,
nakakaloka talaga yung feeling victim si Tio, na parang, hello, feeling victim talaga, ganon. But anyway, hayaan nyo na siya dyan. Hindi pa namin nare-receive yung Copy. copy ng whatsoever. Hindi ko alam, baka meron siya kakilala, nakakuha siya ng copy. Kasi mukha namang legit eh. I think legit naman yung document. Hindi na, I don't think it's doubtful or whatever, ganyan. And, but anyway, let us say na legit yung document. Hindi ko maintindihan bakit siya nire-refer as a futile exercise. Kasi, I explained it again and again. The goal of the Tay Kami Naman signature campaign is for the Supreme Court to make a resolution. Okay? To make a resolution on the habeas corpus cases. Okay? When we talk to our lawyers, what we wanted is the least intrusion to the case. Okay? Na-explain ko na to several times eh. What we want is to be the least, what we want is to do something, okay, that will send a message to the Supreme Court that the Filipino people, mga supporters ni PRRD, are waiting for the habeas corpus. Correct. Okay. Hundreds and hundreds of Filipinos. Thousands of Filipinos Thousands, na hihintay at no? So basically, that is really the importance of the Tay Kami Naman signature campaign. The legal battle is going to happen between Attorney Panelo, Attorney Harry Roque, and Attorney Israelito Torion. Nandun ang legal battle, mga kapatid. Okay? Hindi kami magko-contribute ng legal arguments doon. Ang sinasabi lang namin sa Supreme Court is, eto po, marami pong nagpirma at nag-aabang ng desisyon ninyo sa habeas corpus. Okay? Ngayon, ang sinabi ng Supreme Court, noted. Yun lang naman talaga ini-expect namin na action ng Supreme Court. 'Di ba? Yun lang naman talaga. And when we were in consultation with our lawyers, yun lang rin yung sinasabi ng yun lang rin naman. Wala namang illusion yung Tay Kami Naman signature campaign that we are going to be a party to the case. Correct. Kasi if we're going to be a party to the case, we're going to drag down the case, and that is not our intention. So ibig sabihin, for us to be denied as a party of the case, expected po yun. Expected po yun. Okay? Kasi we are not a party to the case anyway. So hindi ko lang alam kung bakit binibig deal ng iba, ganyan-ganyan, na parang actually, dapat nga ganun nga yung desisyon, di ba? Na hindi siya makadrag, hindi siya makabagal, and whatsoever. And that the Supreme Court just take note of all the submission, of all the signatures, and the signatures are with them. The videos are with them. All the social media links are with them. Yun yung importante. Yun yung importante dyan. So aside from the signatures, we submitted all the videos, all the link, lahat ng coverage ninyo, no? Even yung iba na hindi nag-publish, hindi nila pinublish yung video nila, but they sent the video of them signing. Alam niyo yon? Because what we really wanted is for the Supreme Court to see na ganito talaga karami yung mga tao na nagpirma. Okay? It is really an appeal to the heart of the Supreme Court justices that we are real people waiting for them to make a decision on this. And we are glad that they said something about the habeas corpus cases. And, it's very timely because it's going to be very useful to Bato as well. 'Di ba? So, ako hindi ko maintindihan kung bakit parang, I think ang futile yung talagang walang effort. Yes. Yun ang futile, yung walang effort. Yun ang futile because Tay Kami Naman signature campaign is able to bring the people together, move the people together, and ang tawag dito, the kakampings are scared about the Tay Kami Naman signature campaign. It was mentioned during the ICC trial. Confirmation hearing ni PRRD. Correct. Because it's really a huge show up for the support for huge show up ng mga supporters ni PRRD para sa cause niya.
'Di ba? And it was mentioned, ayan grabe, hindi nyo dapat bigyan ng interim release yan kasi sobrang dami ng supporters. O, 'di ba? We are all recognized. We were recognized even in The Hague, in the ICC, and we were also recognized here in the Philippines in a sense that the Yellow Pinks launched a fake signature campaign, guys. 'Di ba? Nag-launch ng fake signature campaign ang mga kakampink. What does that mean? 'Di ba? Yes, correct. 'Di ba? Nanood sila ng gumawa sila ng fake signature campaign. Ibig sabihin they have to do something because the Tay Kami Naman movement is just so effective. I even read something, Ate Joey, na sinasabi nilang ingay lang daw yung Tay Kami Naman, which is Ano raw? Counter. nabasa ko dun sa sa isang comment na parang yung Tay Kami Naman daw, noise lang daw yung Tay Kami Naman. It's a noise for PRRD. Di ba? You do not want to make a noise for PRRD? Di ba? You want to be quiet for PRRD? Ano pala dapat? Di ba kaya nga tayo dito lumalaban dahil itong laban. Oh, vlogging is just a noise. Writing, posting, anything, those are noises. I mean, if this is just a noise that you want to disregard, edi wag na pala tayong lumaban. Diba? Minsan kasi handle natin yung mga inggit-inggit para hindi masyadong bitter sa buhay. Na-explain na ba yan, di ba? There are several expected effects outside the SC, so the downplaying and constant devaluing is kinda sad. Exactly. And yun talaga yung nakaka-frustrate. Kasi, yung parang, kung kunwari, if it is true, because I do not believe that it doesn't have any legal value. It has. Because makadagdag yun doon sa isipin ng Supreme Court na maraming naghihintay ng desisyon. So maybe it has some indirect value legally. But sige, kung sabihin na nila na wala yung effect sa Supreme Court, sabihin na natin let's put it that way. Okay? And i-take natin yung argument nila na it's purely optics, it's purely kineso, ganyan. It's purely noise. Mm-hmm. Yeah, it is a noise for PRRD, and it is a noise that I'm going to do non-stop until he is home. Correct. So you do not want to make a noise? It's up to you. But I'm going to do the noise. I do not care. I do not have to please you. I am just going to do what is going to help the movement because I'm doing this because I am fighting with PRRD. Ayun. So if you do not want to join the fight, that's okay. 'Di ba? Ayun. To even mention na he even supported the movement, doon yata siya na-offend kasi despite his declaration of support, inattack pa din daw siya kasi may pagka-backhanded yung tono niya. Siya naman yung unang nang attack. Na-explain na yan, di ba? There are several expected effects. Yeah. Oo. Ayun, Tio is toxic, laging busy, ipagyabang self niya, may self-redemption siguro. Hayaan na lang natin siya. Meron kasing denied daw, sabi ni Inel. Ano ngayon? Ano ngayon? But meron din doon, noted. Diba? May nakalagay din doon, noted, which is yun naman talaga yung goal doon. That it is going to be noted by the Supreme Court. The signature anyway is really for the Supreme Court. Actually, I talked to again, hindi ko pa nare-receive yung hindi ko pa nare-receive yung copy ng resolution ng Supreme Court. So, kumbaga, I don't know, I do not really also find the posting of Tio in good taste. Meron talaga siyang gustong palabasin. So, hayaan na lang natin siya. Kasi hindi pa naman namin nakukuha yung copy Pero mukhang nakakuha na siya ng copy, nauna pa siya sa amin. Ayun, nauna pa siya sa amin, edi congratulations. So ngayon, kung kunwari, kung denied, denied, dahil hindi naman talaga siya, I talked to our lawyers, okay, about this. And sabi niya, well, yun naman talaga yung message, noted. 'Di ba? Yun naman talaga yung gusto nating mangyari. 'Di ba? Napansin siya ng Supreme
Court and makita yung signatures, makita yung videos, makita yung mga video documentary, yung mga individual videos ng mga individuals na nagpa-sign, mga private citizen na nag-join sa signature and things like that. Yun naman talaga yung point. It's really for them to pull some hearts, to pull some of strings dun sa kanilang heart na marami kaming naghihintay. The signature is really for the Supreme Court. It's really for no one else. So if okay yung dininay niya na maging part ng record yung signature. Okay? Mm-mm. But at the same time, they noted it. 'Di ba? Mm-mm. At the same time, they noted it. Bakit siya maganda? Kasi ibig sabihin, hindi nila kailangan magbigay ng kopya sa mga parties. Hindi nila kailangan magbigay ng kopya sa mga parties. Ayun. Which is actually good for us. Kasi yung signature, para sa Supreme Court lang naman talaga yun. Para sa kanila lang naman yun. Yeah, sabi dito, nakalagay dito, it's always better to do something for PRRD than do nothing at all. Correct. Sabi ni EJ Salvatore, scared really? Oo, scared kayo. Kung di kayo scared, ba't kayo gagawa ng fake signature campaign? Diba? Oo. Tsaka si Alvin nakikinig. Vin, ano oras ka papasok? Magkwentuhan na tayo. Oo, ayun. Please pray na wag bumaligtad si Zubiri at JV. Actually, no. Ganito, no, Samji. Okay, punta muna tayo dito. Of course, there is a murmur na mapapalitan ang Senate President by Monday. Okay? So, the group of, parang ang fino-float nila maging SP si Mig Zubiri. So, si Mig Zubiri, independent siya. Hindi siya bumoto ng Senate President nung last time kay APC and JV Ejercito. Okay? So ngayon, 9 ang minority. 'Di ba? 9 ang minority. Itong sila Tito Soto, sila Risa, Bam, Kiko Pangilinan, ganyan. Okay. 9 sila. Pag sumama sa kanila si JV at saka si Zubiri, which is very likely to happen, JV and Zubiri, if they join the minority, 11 pa lang rin sila. So kung 11 sila, talo pa rin sila kasi 13 yung majority. Okay? So in order for the Senate presidency to be changed, kailangan may bumaliktad sa 13. Kailangan may bumaliktad sa 13. Si Zubiri, parang pabaligtad na siya kasi siya yung fino-float na maging Senate President Siya yung merong aspiration. So ngayon, ito sila Tito Soto, feeling ko kasi sa kanila, it doesn't matter who, basta importante hindi yung majority block ngayon ang maging majority. Ganyan. Ang delikado sa side ng majority now, baka may mag-flip. So sana walang mag-flip sa kanila. Walang mag-flip sa kanila. And for me, for example, kasi ganito yan ang ginagawa nila para mag-flip yung mga senator, isa-threaten nila ng mga kaso-kaso. Ganon. Pagkatapos, di ba lahat ngayon ng member ng majority, pinapahiya nila sa social media. Diba? Pinapahiya nila sa social media talaga ng bonggang-bongga. Okay. Sinethreaten nila ng kasuhan si JV, si Chisa Escudero, si Joel Villanueva, and the Villars. Na magkapatid. Okay. Ngayon, si Jinggoy, Cheese, and Joel Villanueva. Okay? Sinasat nila kakasuhan. Okay? Pag kinasuhan tong mga to, meron kayong paliwanag. Kasi you did not, pagka kinasuhan kayong, etong tatlong to, si JV Ejercito, si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva, and si Chisa Escudero, if they are going to stay with the 13, with the new majority, pag kinasuhan sila, meron silang explanation. Kaya kami kinasuhan kasi it is politically driven. Gano'n naman talaga yan naman talaga ginagawa
'Di ba? Kinatakot talaga nila, kakasuhan talaga nila. Mm. The Villars, okay? Ginawa 'yan sa mga Villar eh, 'di ba? Nung nagpahayag ng suporta yung matandang Villar kay PRRD, what did they do? 'Di ba? They forced the divestment of prime water ng mga Villar. Pero at the same time, kinasuhan pa rin sila. 'Di ba? Kinasuhan pa rin sila at may mga energy contracts na na-cancel. 'Di ba? So kung kunwari, kung ako yung mga Villar, hindi rin naman kasi maayos kausap tong mga 'to eh. Kung magbabudge ka sa kanila na, ay, kakasuhan ka, kinakasuhan nyo rin naman kami regardless. Umayon Correct. kami sa inyo, hindi kami umayon sa inyo. Ganun Diba? din naman. Ganon din naman. So might as well fight tayo. 'Di ba? And yun yung take ko dyan, Pau. Dito sa mga, yung nananakot, nakakasuhan, ganyan. Hindi mo kasi mapapaliwanag yung kumampi ka dito sa administrasyon na to. Mm. After everything is after everything is said and done, dito sa administrasyon na to, ang hirap paliwanag kung bakit mo kinonsinti itong administrasyon na to. 'Di ba? Pero mapapaliwanag mo na kaya ka kinasukasuhan kasi pinag-initan ka. Dahil hindi ka kumampi sa kanila. Correct. 'Di ba? And Madam Joey, ask ko lang, tama yung nabasa ko na sinabi ni Ma'am Malutikia, pag di na-impeach si Inday, handa na ang CONAS para sa local election lang sa 2028 at national is 2031 na. May truth kaya? Sinabi rin yan ni Senator Amy. So, tingin ko may katotohanan yan. Yan sinasabi ni Prof. Madu. Ayan. Noise lang daw, punyeta, hindi ba ang petition is a call to action amounting to making noise in support or condemnation of certain issue? Yan hindi ko gets. Optics lang daw, noise lang daw. Parang, mga bakla kaya tayo nasa labas because that is exactly what we're doing. We're making noise. Diba? Oo. Sa mga SDS chapters sa Pinas, gusto nila magingay for PRRD. Kayo, grabe ang signature campaign ang kanilang ginawa. Correct. Thank you very much, Sir Christopher Barton. Kasama namin nag-ingay para kay PRRD, para sa Tay Kami Naman. True yan. Article ni Lito Banayo last weekend, nagpaplano sila CONAS para bumoto HOR and senators for impeachment. And that is also said, mentioned by Senator Amy. And Lito Banayo's article came earlier. Mas naunang sinabi ni Lito Banayo yon. Pagkatapos, minention din ni Senator Amy. Ayun. Miss Joey, maraming mangmang na kababayan, madali mapaniwala sa mga propaganda, kaya imposible talaga ang vote wisely sa klase ng tao ng mga Pinoy. Correct, kaya nga dapat pushback talaga tayo eh. Pushback talaga tayo. Hindi naman robot ang mga SC justices, so yung appeal ng mga tao, for sure that will have some weight. Hindi mechanical beings yung mga yung SC. Correct! Pag iba nag-signature campaign, fake sa inyo, legit, yung TRO na fake talaga yun sa inyo, Manware Caps. Fake talaga yun sa inyo. Yung sa amin talaga legit, sa inyo fake. Oo. Correct. Marami kaming proof, manwear caps. Kaya nga ni-note ng Supreme Court eh. 'Di ba? Kaya nga nasa kanila yung records eh, ni-note nila. 'Di ba? And real signatures yun ng mga tao. Oo. Gago. Yung sa inyo numbers lang, consistently na yung nag-upload. Online pa. Naka-timer. 8 million na nga kayo ngayon eh. Wait ko na mag 99 million yung signature campaign. Dahil lang, ganun yung 110 million. Diba? Nahiya pa kayo. Oo. Ayun. Aray. Ay, Ginoo ko, Lord. May pag-GoFund. Ano to? Si Joey, pwede ba? Hindi naman pwede. Hindi ata pwede. Alin? Ito comment dito ni Rich 10.
Saka masyadong clinical mag-isip yung kailangan ng mga sobrang masyadong clinical mag-isip diyan. Kailangan ng mga tao ng outlet for their cries to have FPRRD home. Tayo kami naman provided that avenue. Bakit kailangan gawa ng narrative? Of course, syempre, pag-inggit, pikit. Ayun. Ano ba ine-expect ni Tio na maging action ng SC? Ihahag kayo at ikikis sa noo. Ewan ko, di ko alam. Hayaan nyo na sila. Link daw, Tangina, sabi ni Alvin. Ha? Link daw, Wait sabi ni Alvin. Oo. Link? Baksinan ko na sa'yo. Check mo yung messenger mo. Ayun. Ano ini-expect ng Supreme ko? Ayun. So anyway, late news today galing kay General Macana, Supreme Court did not issue TRO because ICC does not exist legally here sa Pinas. Kindly verify this guy. I do not know yet. Teka, puntahan natin yung Supreme Court, ha? Kung nag-update na sila sa page nila. Baka naman nag-update na. Ito yung update nila 7 hours ago. SC requires respondent to comment on Senator Bato de la Rosas to plea to stop the ICC arrest. Yun lang. Requires respondent to comment. Lack of tools of equipment does not okay. Tingnan natin tong briefer na to. Teka, check lang natin ha. So we can also update ourselves kung ano yung ano. The Supreme Court and Bank, Rodrigo Roa Duterte and Senator Bato de la Rosa, the SC issued a resolution requiring respondent to comment on the urgent manifestation and extremely urgent supplemental manifestation with motion. Ito yata yung pinost ko na yung within 72 hours from receipt. Ito na nga yung neither approved nor denied yung TRO. Okay? It's neither approved, but it's neither approved nor denied. Pinapag-comment nila yung respondent doon sa final nila Attorney Torion na urgent omnibus motion, urgent manifestation, and yung extremely urgent supplemental manifestation with motion. Ayan, supplemental manifestation. Ayan. So yung dalawang final, yun yung inaksyonan ng Supreme Court. So sabi ng Supreme Court, mag-comment muna yung mga respondent within 72 hours. So within 72 hours, malalaman natin kung ano yung action ng Supreme Court. So, ano ba yung action ng Supreme Court dito? Actually, sa totoo lang, feeling ko nga dapat, anong araw na ba? Sabado na ba, be? Sabado ng madaling araw, 12 a.m. Okay. Ayan, Sabado ng madaling araw. Dapat nga, parang feeling ko dapat mag-vigil tayo ng Friday eh. Dapat, no? Ay, ng Sunday eh. Ng Sunday. Tapos, intayin natin yung decision ng Supreme Court. Supreme Court. Oo. Ayun. Hindi nga sila 13, tanga, 12 na sila. Bakit? Ba't sila naging 12? Paano kung sumulpit si Bato? Bayaran ng korap na politiko? Paano kung lumabas si Bato sa botohan ulit? Makatanga tong putang inang to, Diyos ko. Andito ako pwede ako magbigay ng link dito sa Facebook at saka sa YouTube. Akyat ka. Oo. Pag masyadong matapang, pwedeng umakyat. Okay? Pwede tayong maghamon ngayon dito sa mga nandito yung mga nandito sa Facebook at saka sa YouTube, I can give you a link. Pwede kayong umakyat, makaka-join kayo. Ayan. Miss Joey, pwede po ba tayong gumawa ng parang GoFundMe account para sa nasuspend ng head ng OSA? I'm very sure gagawa sila ng way on how to help Sir Mau Aplaska. Intayin na lang natin 'yon.
Hintayin na lang Oo. natin yun. And then, kung ano man yung ma-set up nila ng family or whatever, doon na lang tayo mag-send. If ever. Ayan. Correct. Pero sa rally, iilan lang naman ng DDS. Iilan lang rin naman kayo. Hindi nyo nga panalo-panalo manok nyo. Kung Oo. makaarte kayo. Buti sa rally, ilan-ilan lang kami. Pero pag sa election, nananalo kami. Eh kayo, talo pa rin sa election. Ay. Oo. 'Di ba? Kung makaarte, akala mo may naipanalong presidente. Mm. Miss Joey, posible po ba na ma-dismiss ang article of impeachment? You know, we have to cross the bridge when we get there. Depende yan kung paano yan aatakihin ng impeachment court, ng Senate as an impeachment court, okay? Mm-mm. Ako naniniwala ako that if the impeachment court is going to be fair, is going to be going to be prudent and act in accordance with law, madidismiss yung impeachment complaint na yan ni Inday Sara. Eh kaso nga lang, paano kung kunwari ang maging Senate President si Tito Soto ulit? Di ba? Paano yan kung sila ulit? Eh di kontrolado na naman nila yung impeachment. So ano mangyayari doon? Ayun. Ayan, Correct. nandito na si Alvin. Hello, Alvin. Hello, grabe. Parang i-ready ko mo yung boses ko kasi I'm not feeling very well. Pero kasi parang maganda yung usapan ninyo, Joey. So I decided to come. Pero To parang come hindi and join ganyan you yung guys. parang hindi ganyan yung suot mo kanina. Kasi alamin ko naman sa'yo. I'm not feeling very well. So I really need to prepare para makasali dito sa discussion. Ano na ang ganap dito sa mundong ibabaw. Oo. Ayan. Pasensya na guys. Ganito yung boses ko. Sorry. Oo. Hindi kita marinig, Joey. Hello. Hindi, di pa ako nagsasalita. Para sa akin na naman yung problema. So, ayan, narinig na kita. Ayan, naririnig mo na. Okay, ayan. Ayun. Teka Hindi, lang, si Paulo lang naririnig ko, hindi si Joey. Wait lang, balik ako agad. hindi ba ako naririnig? Madam Joey, don't forget, kakampi nila si Cheese at Jinggoy before. Kaya nga napalitan ni Cheese si Subiri dahil sa hearing sa video ni BBM Si na Sas. tapos kakasuhan na yung dalawa. Ungrateful yan si BBM. Uy, 100K ka na! Congrats! Yes! 100K na ako sa YouTube. Ayun. Meron ka Sasakyan ng silver. Himayin natin yung mga pangyayari. Banggain natin yung mga narrative. Correct. Ayan, puro na lang si Joey. Oo, puro na lang ako. Sisit Lagi si na lang Sas. ako. Ayan. Akyat ka, be. Ayan, akyat ka, Sas. And ito yung link. Pinagtatawanan nila yung kanta ni Bato, pero para sa akin, parang message yun sa mga men in uniform. Correct, hindi naman para sa kanila yun eh. 'Di ba? Hindi naman para sa kanila yun. Anyway, eto kasi yung eto yung Kidlat ba grabe yun? talaga. Ha? Kidlat ba yun? Kidlat, oo. Okay. Lakas ng ulan dito sa amin. Sa Manila? Sobrang lakas ng ulan. Sa Bulacan. Anyway, go. Ayan, join si ang ating Hey, Sas! Sir. Hello. Ayan. Hello everyone! Magandang gabi sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong favorite lamang lupa. Ang aming favorite kaluluwa mula sa kabilang buhay. Oo, mag-tip kayo, mga malalandi kayo bago kami bumangka. Charot. Correct. Oo. Ayan. Sayang ang laway. Kung hindi yan, hihingi kami ng mga maleta. Mga expert kami ng NBI. Oo. Correct. Ayan. Okay. Ano ba yan? Grabe lang, yung Girl, ang grabe. gulo. Girl, kailangan ko ng Bonamin. Totoo. Hindi kaya Nakakahilo na ba? natin yung pagbanggain natin yung mga kwento. Kasi may pinapakalat silang narrative nila. Okay? May pinapakalat silang mga kwento nila.
sa side ng mga anti-Duterte, sa side ng mga anti-new majority, ito yung kwento nila. Teka ha. Ito, wait lang. Asa na nga yun? Teka lang ha. Ito. Ito yung pinapakalat nilang narrative. Okay? Well, ang sinasabi nila is first and foremost, scripted daw yung nangyari sa Senate. Okay? Umpisahan Scripted daw natin yun yan. Umpisahan natin yan. Oo. Scripted daw yung nangyari. Ito yung sa side ng mga hindi naniniwala doon sa 13 senators ha. Ayan. So, ngayon, well, before the shooting and yung ang sinasabi nila, hindi naman daw totoo yung nangyari kasi scripted naman daw, meron daw mga butas-butas sa kwento, etc. etc. So ngayon, nagkaroon talaga ng balitaktakan, back and forth, kung ano ba talaga yung nangyari dun sa ano nangyari dun sa shooting. Ayan, okay? So, pakinggan natin yung kwento ng mga galit sa 13 senators at saka pakinggan natin yung kwento ng 13 senators at nung iba pang mga personalidad na involved. Ayan, okay. Sabi dito, ito yung pinapakalat nila na kwento. Ito yung sinisyndicate nila na kwento, no? Kasi pagka tinype mo yan, talagang grabe talaga yung grabe talaga yung sunod-sunod yung mga this is the narrative, kineso, ganyan. Ayan, yung Manny Mogato narrative. Ayan, okay? So marami talaga, yun talaga yung share nila to everyone. Very, very syndicated yan. Okay? So ang sabi, the shooting incident at the Senate building is getting clear. Number 1, the NBI has presence at the GSIS building adjacent to the Senate premises. Okay, may minis out na sila dito ha. May minis out na sila ditong kwento. Hello, Kifi Chu. Hi, Kifi. Hi, Kif. Ayan. Ayun. So ngayon, ang tawag dito, number 1, sabi nila, the NBI has a presence at the GSIS building adjacent to the Senate premises. Bakit hindi nila minention na merong NBI sa Senate premises and dun sa NBI? Kasi You mean GSIS? sa GSIS at saka sa Senate correct. Sa Senate premises at saka doon sa GSIS. Bakit kulang ang kwento? And why they are not telling that the Senate is inside the GSIS building? Kasi yung Senate, nagre-renta lang siya ng building eh. Yung building talaga is really old. Sa GSIS. Sa GSIS. The building is really the GSIS building. Exactly. Hindi, karamihan kasi na nagkukwento, hindi pa nakakarating ng Senate building. Oo. The Senate Hindi ka pa building nakakarating is ng Senate named. building. Oo, named GSIS building. Ayun. Kung hindi mo alam kung hindi ka pa nakapunta ng Senate, kung nasa karamihan naman kasi itong mga kakamping, mga lang to, no, keyboard lang to, wala naman itong alam sa buhay. Lalo na itong na to, hello, hindi mo ba alam na ang Senate ay nasa GSIS building? Tanda-tanda mo na, Diyos ko, hindi mo pa rin alam. My Lord Almighty. Tapos, so ano nila, stage. So, ang sinasabi nila actor, and stage, ganyan. Sino Arte-arte lang nasa daw cast? ng mga senators. Arte-arte lang daw ng mga senators, ng mga, ng mga, mga Arte-arte tao for doon. what? Exactly. Arte-arte for what? And also, my next question. Ayaw daw nila asikasuhin ang impeachment ni Sara, yun yung mga fino-forward nila. Di ba kaso nga nag-stay nga sila para hintayin yung articles of impeachment? Yes, correct.
Correct. And also, part ba sa pag-arte nila yung pagtakas ng top 10 finalist? Or paglabas Part ba ng top yun? 10 finalist Part sa part ba nila? yun? Oo. Di ba nga, Hindi, alam mo, mga yung mga nag-isa na ng senator. kwento, Mm-mm. yung mga ganyang kwento, you need to have a lot of assumptions. And those assumptions have to have bearing. Like katulad nung tinatanong ni Alvin, part ba ng pag-alis ng 10 na yon stage? So mag-explain ka naman, hindi kasi di may panibagong assumption na naman yung paliwanag mo na yon hanggang magsanga-sanga na. Alam mo yon, lahi-lahi. The more that you have to make unnecessary complications and the more assumptions that you make, the less chances of winning bakla dahil kailangan mo ikwento lahat ng background story ng lahat ng yon. Hindi ba? Ito kasi ang malinaw ang kwento. Nandun sila, nagdi-drill. Pina-warningan shot kasi hindi naman alam ng mga usa kung sino yung mga papasok. Sino ba kayo? Hindi ba kayo nag-coordinate na papasok kayo or whatever. Exactly. That story, you don't need further assumptions. The only assumptions that you have to make is kapani-paniwala ba itong dalawang to? It will boil down to character. Pero yung maglalahi-lahi ka ng kwento na ay stage yan. Paano yung 10? Gagawa ka na naman ng kwento. Ay, ganito, ganyan. Baka it's now your credibility on the line and not the people who are actually there talking about what actually happened. So now, etong stage, what exactly is the benefit? And why do you actually, kung stage yan, bakit kailangan mo, iimbitahin mo yung NBI para mag-drill sa GSIS? For what? Fuck? So, sabi nila dito, ayan nga, yung number 2 Testing nila, the NBI was bolting a door at the first floor to prevent people from the Senate to exit in the GSIS building. Number 2, why are you doing that? What for? Yeah. Ano yung threat? Ano ba yun? Parang, Bolting. Diba? Why are you bolting it? Unless you want to enter the Senate, Senate premises. exactly. They want to, parang kuna ng exit route whenever they're going, if ever they're going to enter the Senate. Hindi mo siya po pwedeng i-bolt. Kasi against yan sa building code. Agreement. Because that is a fire exit. Kaboba. That's a fire exit. Actually, magulo nga yan. Kasi nga, ang sinasabi nila, dito ang sinasabi, ibo-bolt daw. Pero, yung video, ang ginagawa nila, dinidrill nila. Dinidrill nga nila. Ngayon, bakit mo ibo-bolt? At bakit yung kailangan mo pang tumawag sa GSIS para i-bolt yung pinto mo? Yun ang nakakalokang tanong. Bakla wala ba kayong maintenance? Naisipan nyo talaga, NBI, kailangan po namin na mag-bolt ng pintuan. Bakit NBI? Exactly. Baka bagong new specialized na skill ng mga NBI personnel or employees, which is very sad, no? Na they were reduced to just that particular skill kasi they are the very, very respected institution, and this is the NBI we're talking about.